Ulit-ulit naman pang-aabuso sa kanyang menor de edad na anak sa bansang California. Naku, nakarating na dito sa ang Amerika. Yan naman ang nais ilapit ni Ma'am Clarice ng Project for Quezon City laban sa kanyang mister at bago nitong kinakasama. Ang detalye, alamin po natin mismo sa nagre-reklamo na makakausap natin sa kabilang linya. Hindi sir, nandito sir. Sige, Ma'am Clarice, ano po, sino yung nirereklamo po at ano yung reklamo mo? Magandang hapon po sa inyong Yes, lahat. Very thankful po ako talaga na dito po ako dinala ni Lord. Dahil kung tutusin po, 1 year pa po itong problema namin, itong pamilya namin. Hanggang sa, ang dami ko nilapitan po talaga ng tulong. Hanggang sa naisakay po ako ng rider ng Move It na sabi niya, Ma'am, dito ka pumunta. A-actionan ka kagad. Yes, ma'am. Promise, sabi niya, dahil subok ko na. Na-try niya daw po. Sige. Ngayon, sir, in-screenshot niya sa ano ko. Tapos yun, nung nag-scroll na ako sa gallery, nakita ko po yun. Sabi ko, isang text ko lang po sa messenger. Action po talaga nung Thursday. Saturday yan dito po. Ito na po, this is it. Thank you, Lord. Magagaling po yung nasa action center Opo, natin. talagang napaka-thankful po Hindi po talaga. natutulog ang mga yan. Opo. Ang CRMC, nandito ang 24. hepe ng CRMC sir. Complaints Referral Monitoring Center Or ng isumbong natin. PNP. Yes, yes. At ang action center ng Sumbong Nyo Action agad. Sige po, Nanay Clarice, ikwento niyo po, ano po itong ating nirereklamo? Bali po yung asawa ko, si Raymond Rojas. Totoong pangalan niya, ma'am? Apo. Okay, Raymond Rojas. Action Center, pakitawagan yung sa Hayward, ano, California. Si Raymond Rojas. Baka sakaling sumagot siya para marinig din natin ang kanyang panig. Sige, ikaw muna, ma'am. 2019 po, nung dinala niya ng Amerika yung mga anak ko, after po ng wedding namin, si Bill po, dinala niya po yung dalawa. Ngayon po, sir, sa 5 taon nila doon, 6 years na po asawa ko doon last year. Ano po, hindi po maganda yung naging relasyon ng mga kamag-anak niya, ganoon din yung sa asawa ko, doon sa mga anak ko. Which is, tumagal po ng ganong kahabang pa panahon na tinitis ng mga anak ko hanggang sa nag-attempt na po mag-suicide yung 17 years old ko pong anak. Na doon ko lang napagtanto na sa sobrang tinitiis niya yung ganong senaryo na umabot na ng ganon. Siyempre bilang ina, hindi mo matanggap sa anak mo na ganon yung pinagdadaanan nila. At sir, dati po kasi dito sa Pilipinas, nagmamariwana na po yung asawa ko. Doon po walang umaawat sa kanya. Ang sabi ng biyenan ko na si Patria Rojas. Anong pangalan, ma'am? Patria Rojas po yung nanay niya. Nandun din po sa California. Opo. Na citizen na po talaga. Nasa 20 years na sila. Ngayon po, sinasabi niya lagi sa mga anak ko na unawain daw po yung papa nila. Unawain na nagmamariwana. Opo, kasi sinabi po ng mga anak ko na gano'ng ginagawa ng papa nila na nagmamariwana po. Dito, hindi po maganda yung trato, lagi mainit ang ulo. Kailangan niya pumasok ng banyo para kumalma. Pampakalma niya daw po yun . Ano pa yung mga inireklamo mo, ma'am? Maliban Ano po, doon, sir? sa pagmamariwana. Na dapat pauwi na po yung mga anak ko na aasikasuhin na yung passport last month. Dumating po siya ngayong, 14 po ng August yun . Ngayon September 14, dumating po, 1 month. Ngayon ang pangako niya, pag dumating yung passport, ibubuk niya agad yung mga anak ko. Para makabalik dito sa Pilipinas. Yun lang. Kasi sir, wala kaming balak magreklamo . Meron siyang other woman, nasaksiyan ng mga anak ko. Other woman? Opo. Saan nakatira pa yung other woman? Alam po ng mga anak ko . Hindi ko po nakuha yung address. Pero siya po si Joy Gumapak alias Joe Waki sa Facebook. Jowa. Joe Waki. Anong pangalan, ma'am? Taga-Amerika din to? Ano po siya, Pinoy? Joyce Gumapak. Joyce. Opo. Gumapak. Ang ano niya po sa Facebook, Joe Waki. Ngayon, sir, ang hindi ko matanggap doon na doon sila nag-sleep over ng
mga anak ko. Nakadalawang beses pupunta yung yung 17 years old ko. So, inuuwi niya yung jowat niya. Pinapunta, pag meron po sila handaan, dinadala niya ron sa bahay nila. Ano naman ang sabi ng mga binan mo? Ano pa nga po, napapa-I love you pa sila dun sa girl. Boto Ganon? sila dun. Ma'am, may binanggit po kayo no, na naabuso yung mga anak nyo. Paano pong klaseng specific na pang-aabuso? Ano po, emotional. Kasi alam mo yung sasabihan mo yung mga anak mo na ang tatakaw nyo, pag-aaral na lang yung gagawin Physical nyo. po, may pananakit po ba? Hindi niya po kaya hanggang ambalang po siya. Kasi yun lang din po inaantay ng mga anak ko Kasi po, nung dumalapit po ako sa ibang Verbal abuse. Opo, verbal. Oo. Ngayon po, Actually, para sa mga kaalaman ng ating mga kasambahay sa Sir Genros, sinubukan po ng tawagan ng ating action center yung inirereklamo po nyo, no, yung mister nyo. Pero nag-refuse po na magsalita yung mister nyo at sinabi po niya, nakausap po siya ng action center. Pero sinabi po niya na may karapatan daw po siya na huwag sumagot. So ayaw niya pong sumagot. Nakausap ko rin kanina yan. Yung jowa niya, yung mister mo. mister niya. Nakausap ko sa telephone, sabi niya, sasagot siya. Pero ngayon, Pero baka Jen may Ross, nag-advise. kaugnay po dyan, Jen Ross, makakausap naman po natin ngayon sa kabilang linya mula sa Hayward, ang kanilang California. mga anak. Ang kanilang Yung mga anak. nyo, ma'am, makakausap po natin mismo. Opo, willing po sila. Si Kim at saka si Kyle. Ito pong mga anak si niyo. alias Kim Pakinggan and natin. alias Kyle. Okay. Maganda nga po sa inyo, alias Kim Kim and and Kyle. Kyle. Hello? Binaro, sir, ano? Hello? Kim? Hello po. Kim? Naririnig mo kami? Rinig po nga. Opo, narinig Yes. po. Si Kyle, katabi mo ba si Kyle? Opo. Okay, ano masasabi niyo sa reklamo ng mama niyo? Miss na raw kayo ng mama niyo. Opo. Miss na rin po namin siya. Okay? Wait lang po, naiyak po ako eh. Oh, sige lang. Okay lang yan. Ilabas mo yung kwan mo, emosyon mo, kinikim-kim mo. Ano ba yung problema ninyo? Hindi nyo ba kayang kausapin ang tatay ninyo? Ano ba yung pinaggagawa ng tatay mo dyan? Nung una pumunta namin dito, okay naman po siya. Okay? Nagtatrabaho po siya. Nagdo-double job pa po siya. Pero po, sa banyo po namin, kada po pag-uwi niya, amoy po namin yung marijuana. Di pa po namin alam nun kasi po inosente pa po kami. Di naman po kami gumagamit nun kaya di po namin alam yung amoy. Kaya po tinatanong namin sa kanya kung anong amoy yon. Sabi niya po, ayun daw po yung amoy ng trabaho niya. Kaya po nauuwi niya doon sa bahay. Ano naman Kaya ang po inigilap po namin yun. ano naman ang ginagawa ng tatay mo pagkatapos yung maamoy yan? Bigla po siyang, nagchichill po. Bigla po bumabay, nagtataka po kami. Kasi po minsan pag uwi niya, na-stress po siya. Nagagalit po siya sa amin. Anong Pag sabi hindi po ng namin lola mo, lola at lolo? Pinaalam niyo ba sa mga lolo, lola, tita? Hindi po namin pinapahan sa kanila kasi po hindi po na alam kung makapagtabalaan po namin sila eh. Kasi po Hindi. kahit kami nasabihan po nila ng mga masasakit na salita. Sabihin niyo, kausapin niyo yung lolo at lola niyo, ano? Pwede ba natin makausap ang lolo at lola niyo ngayon? Anong number nila? Action Center. Nakuha ba natin? Ayaw po nila magbigay ng ayaw po nila kayo makausap. May karapatan daw po sila. Hindi, may karapatan naman sila. Pero mas maganda yung naririnig natin ang kanilang panig. Kasi kahiya-hiya eh. At saka siyempre, kawawa kayo, pamilya kayo, mga apo nila kayo, anak ka ng tatay mo. Anong pangalan ng lolo at lola mo? Manawagan tayo sa kanila. Yung lola ko po, pangalan niya po Patria Rojas. Patria Rojas. Tapos, opo. Tapos po yung tita ko po na nag-ano rin sa amin, Danica Rojas po. Okay naman sila. Kinakausap naman kayo na maayos. Ngayon po, Oh, nakakausap nyo naman. hindi na po. Hindi na. Ayaw na po namin sila kausap eh. Okay. Maganda makausap nyo. Pero ako makikiusap kay Ma'am Patricia tama? Rojas. Rojas at kay Ma'am Danica Rojas ng Hayward, California. May problema po yung mga apo ninyo at parang yung anak nyo ay nagmamariwana. Pakicheck nyo po, kawawa yung mga apo ninyo Jen at Ross, pamangkin. ito pong bagay na to ay medyo maselan pero kailangan ko pong itanong. Okay. Kim,
Kyle, gusto ko lang pong malaman, kayo po ba ay nakakatanggap ng pisikal na pananakit or masasakit Verbal. na salita lamang? Yan po ang unang tanong ko sa'yo. Yung nasa kabilang bahay pa po kami, alam ko po normal lang, pero po, yung pinapalo niya lang po kami. Pero po, pag nagalit siya, grabe po. Okay, grabe. Ano yung grabe? Magsalita. Yung sumisigaw na po, minsan po sinuntok niya po ako. O, physical. Sinuntok mo po ako sa puwet noon. Okay. Meron ko dyan na idadayo mo lang sa Amerika, di ba? Opo. Na, May kasunod pa po akong katanungan, Kim and Kyle. Ito ba ang mga pangyayari ng ganitong pananakit o pag-iinit ng ulo, ito po ay nangyayari kapag nabubuking ninyo na siya ay gumamit or parang sa obserbasyon ninyo siya ay sa ilalim na impluensya ng pinagbabawal na gamot. Tama ba yung aking pagkakaintindi, Kim, Kyle? Opo. Okay. Opo. Alam naman po namin, pag nasobrahan yung isang bagay, masama eh. Opo. Matagal niya na po kasi ginagamit yun eh. Opo. Alam niyo na, Nay Clarissa, saludo po ako sa mga anak ninyo. Ang mga anak ninyo po ay napakatitibay ng loob at napakabuti po ng kalooban sa kanilang ama. Yan po ang aking nakikita rito. Kaya lang, kailangan ko rin itong sabihin, ang inaabangan natin dito, Kim and Kyle, is kung nakakapanakit na siya sa inyo, enough for it to be classified as child abuse. Ang mga batang ito ay hindi pa umabot ng 18 years old. Hindi pa po. Opo. 13 at 17. 13 at 17. Yan po ang ating inaabangan dito. At sa palagay ko po, maliban po sa napakahalaga na mag-usap kayo bilang isang pamilya, it is a family matter at the moment, iwasan natin na ito ay maging parang kriminal na bagay na. Kung Mahirap. kaya pang Opo. maayos. O, dapat Dahil- maayos. Mahirap po kasi iyon, madam, dahil sila ay nasa abroad. Ang gusto lang po talaga namin na makauwi na po yung dalawang Yes. bata. Kasi iba na po yung emotion nila. Yes. Iba na. Ikaw ba, Kim at Kyle, okay pa kayo dyan o gustong-gusto nyo nang umuwi? Kim, nawala na Hello? si Kim and Kyle. So, malaking oportunidad na nandun sila nag-aaral. Opo. Konting panahon na lang ay magiging Green citizen card. na sila, tama? Opo. Nag-aaral po Hindi sila na doon. po, hindi na po maantay. Nag-aaral Talaga po ba? pong uwing- Nag-aaral po ba sila doon? Yung graduate po ng grade 12 tong 17. Itong si Kim. Hindi na mahantay dahil Uwi na po talaga Uwi- sila. uwi Hindi na na po sila. talaga nila kaya yung... hindi ba natin pwedeng mapakausapan yung mga tita at lola Oo. niya? Di ba? Ma'am Rojas, Ayaw, Genros, hindi siguro... ayaw nilang sumagot. Hindi siguro Hindi, ako papayag. mananawagan sa inyo, mga lola at tita, kung may tito dyan, mga ibang pinsan, ha? Sana pakiusapan niyo yung anak ninyo at pakicheck po yung sitwasyon ng mga apo ninyo dyan na si Kim at Kyle. Okay? Pero po ako gusto sabihin, O, yan pa pala si Sige, Kim. Kim. Sige, Pwede Kim, po? nadidinig ka namin. Sige lang. nung sinabi po namin sa lola namin sa tita namin na umabot na po kami sa sitwasyon na gusto na po namin mag-suicide, tinawanan lang po nila. Di ba si... Meron po kami ebidensya. Lakasan nyo lang loob nyo, ha? Kung talagang kinakailangan yung may tutulong sa inyo, magpapadala po tayo ng mga leaders natin ng sumbong nyo Opo. aksyon agad dyan sa Amerika. Kasi galing po ako dyan last month at inilaunch po natin yung support group ng ating mga kababayan. Opo. Pero Kim, huwag mong gagawin yung binabanggit mo. Huwag At mong gagawin. pakibantayan mo mabuti si Kyle, Na ang kapatid na mo. huwag nyong gagawin. Opo. Pagdasal lang Yung kayo. gagawin niyo kasi po Oo. yung nanay namin may sakit. Gusto ko pa usap matulungan. Okay. Hirap na hirap po. Tatay! Sa taas kung may sakit. Kung sino man yung tatay, ano pangalan tatay? Raymond Rojas po. Raymond. Bukas. Maawa ka sa mga anak mo, makonsensya kayo. Kay lola at tita, ganun din po. Ha? Kawawa po sila, tulungan niyo po sila. Kailangan nila ng tamang paggabay, di ba? Tayo dito, sir, Huwag ramdam niya- na ramdam natin, sir, Huwag yung niyo huwag bigat. niyo na ano? pong hintayin Edgar, na Edgar. may hindi maganda na mangyari sa kanila. Genros, may magandang katanungan dito sa akin. Sabi Okay. daw, attorney, paano natin matutulungan sila Nanay Clarice? Magandang tanong po yan.
bagamat kinikilala ko na maaaring meron ditong emotional maltreatment sa mga anak ninyo, lalo pat lumalabas ang epekto ng pinagbabawal na gamot ng asawa mo, hindi ko kaagad-agad mai-advise sa inyo na magkakaso tayo. Una sa lahat, nasa ibang bansa. Mag-usap-usap muna. Opo, pang-una po yan, mag-usap-usap. At pangalawa po is siguro, Generous, maghanap tayo ng paraan upang sa pamamagitan ng ating mga support groups Meron sa tayo na, California, sumbungan agad, oh. Kaya, makapag-rescue po Kyle tayo. and Kim, may i-message ko kayo kung sino yung tatawag sa inyo para mag-gabay kayo. Viber. Through Viber, tama? Okay lang ba, Viber? Or Yung ating messenger. mga leaders dyan ngayon sa California. Opo, thank you po. And pag sinasaktan kayo at hindi nyo na kaya, 911 agad, di ba? Tama? Ayaw naman po namin gawin yun kasi po mahal po namin yung tatay namin. Ayaw po namin siya makulit nun. Ibibigay Kaya ko po, sa inyo ang pasya. Kung sa tingin nyo ay hindi na kaya ng katawan nyo at emosyon ninyo, that will be their last recourse. Opo. Okay? Opo. Again, Pwede Tatay po ba Raymond. magdagdag? Kung nakikinig ka, Nakausap Tatay ko lang Raymond kanina Roas. si Raymond eh. Ha? Maawa ka sa mga anak mo. Okay? Baka hindi niya alam, sir, na mabigat na yung... Kay Lola naman at saka mga tita, maawa po kayo sa mga bata. Kung hindi po nyo magawa ng paraan, hindi nyo po sila maayos or maitrato ng mga kwan, ay magkakaroon po tayo ng second Itong part 2 nitong... part 2. Part 2. Para... At gagawa na po tayo ng aksyon. Pero ibibigay Pwede po ba po muna ba- namin sa inyo ang respeto na ayusin ninyo ang pamilya Pamilya ninyo. nyo. Okay? Sige po, Generous. Parang meron yatang gustong sabihin sila Kim at Kyle. Ano yon? Kim, Kyle? Yung mama ko po, pati yung ate ko, papunta na po sana sila dito sa Amerika. Pero po, nag-away po si mama at si papa. Dahil po doon, kinansel po ni papa yung pagpunta dito ng mama ko. May sakit po siya. Dito na po sana ipapagamot. Para po libre kasi po mahirap sa Pilipinas. Exactly. Tapos po, pagkatapos po noon, bigla naman pong may pinakilala si Papang bagong babae sa amin. Yun. Parang ang bilis naman po. Maawa ka naman, Raymond. Meron na agad bago. Ha? Maawa ka sa mga anak mo, Pinadala pa Raymond. dito sa bahay namin. Pati po din nadala pa kami sa bahay ng babae. Sir, siguro, Sir Okay, Generous... bibigyan natin ng pagkakataon si Raymond na ayusin. Sir. Tumulong naman kayo, mga lolo, lola at mga tita. Pag hindi po nyo naayos yan, magkakaroon tayo ng part 2. Okay? Kung kinakailangan, humingi tayo ng tulong dyan sa DFA ay sa embahada o consulate dyan sa San Francisco, ay gagawin po natin yan. O At sa doon ating sa mga action attaché. center natin doon, sir, sa... O sa ating mga police attaché. mga pulis. Yeah, may pulis din, may pulis ata siya Sir din Generous, tayo. baka Excuse pwede me natin po. bigyan ng pagkakataon si Alam Ma'am niyo, Clarice. sir, ang lalakas po ng loob nila na kasi minamanilang nilang Pinoy eh. Grabe sila Hindi, pamilya to eh. It's Grabe not po about sila Pinoy manlait or sa mga Kwan eh. Pinoy. Kahit po pagkwento niyo yung mga anak kung paano tratuhin ang Hindi, Pinoy. maging tatagan nyo lang ang loob nyo dyan ha, Kyle at Kim. Opo. Tatagan nyo. Huwag kayong susuko. Okay? Lalong-lalo ka na. Dahil ikaw yung mas nakakatanda. Isang taon na lang, mag-18 na siya eh, di ba? Opo. Or araw na lang po. Araw. Malapit Araw na pala. Sa Lakasan mo lang ang October 7. loob mo. Sige, Okay? Ma'am Clarice, baka gusto niyo makausap si Kim and Kyle, ano? Sige, bigyan namin kayo ng pagkakataon. Nak, Po. andito na tayo, nak. Opo. Di ba last year pa to? Okay na. Last year pa to, nak Okay na eh. kami dyan. Di ba sabi ko sa iyo eh, titiisin natin eh. Pero nak, ito na talaga eh. Wala na ako magawa eh. Hindi na ako natutulog. Malon. Opo. Lalo ako lumalala. Alam mo Opo. naman, kumakapit lang tayo sa prayer na patatagin pa tayo ni Lord. Na, Salamat din po, ma. Kaya po, May, baka may gustong sabihin si Parang Kyle. tulungan ka na rin Kyle, namin. Kyle, Po. nandiyan ba si Kyle? Po. Kapatid. Nandiyan ba? Opo. Sige, may gusto kong sabihin, Kyle?
Thank you for staying strong. Ano? Ano, Kyle? Yung kapatid ko po, Oo. Ganyan ba siya? Sige, Ma'am Clarice, kausapin niyo May si gusto Kyle. kong sabihin, Kyle. Maraming salamat, Ma. Lakas mo para sa amin. Pauwi na kami, Ma. Kapit lang. Love you. Ayun. Love you more, baby ko. Ginoong Raymond. Rojas, tama? Raymond Rojas? Opo. Dapat manaig ang pagiging ama mo. Okay? Kasi nirereklamo ka ng mga anak mo, nagmamariwana, may inuuwing babae dyan. Kung talagang hindi mo makuha yung pagiging makati mo, huwag mo naman ipakita dyan sa mga anak mo. Kay nanay naman, kay Lola Patria, Rojas. at kay Tita Danica, tama? Opo. Mga nanay din po kayo, Sana maintindihan nyo ang kanilang nanay dito na umiiyak na. Mga nanay po kayo. Kadugo nyo po yan. Lola po kayo at tita po kayo ni Kyle at ni Kim. Di ba? Ayusin nyo po. Kausapin nyo po ang anak nyo si Raymond. Bigyan nyo ng sapat na oras at halaga yung problema ng inyong mga apo. Nanay Patria Rojas ng Hayward, California at kay Ma'am Danica Rojas po. Yan, naghihintay po sa inyo. Pag wala po kayo naging action dito, magkakaroon po tayo ng usapang legal. At magkakaroon po tayo ng part 2 dito. Maawa po kayo sa kanila. Attorney, anong gusto mo sabihin? Opo. Yun nga po ang gusto nating iwasan dito na wag umabot sa pagmamaltratong pisikal. Lalo pat ang epekto ng pinagbabawal na gamot, medyo mahirap tansyahin yan. Gayon din, hindi rin natin pwedeng maliitin ang emosyonal na pagmamaltratong nararamdaman ng mga batang ito. Katulad niyan, lalo na't kung sinasabi ng mga batang nagkakaroon na rin ng epekto sa kanilang emosyon. Their emotional stability is already being affected. But maganda dito is pag-usapan natin or ating bigyan ng pagkakataon si Mr. Raymond Rojas na ayusin ito at kung hindi pa, gamitin po natin ang ating mga institusyon sa loob ng PNP kung paano masuportahan, At matulungan. yung mga support group sa Amerika. Support group sa Amerika po. Meron po tayo niyan. Meron tayo Meron dyan, po tayo Raymond, dyan. ha? Pupunta sa yung support group dyan. Yes. At tatawag na tayo sa 911. Yes. At dudulog po tayo sa Yes. embahada or sa consulate. Yes, mga bagay na ito na pwede nating idulog sa ating mga counterparts doon. Huwag na sanang umabot ng gano'n. Huwag naman sana. Ma'am Clarice, any last message po? Sa mga anak mo, sa asawa mo, sa mga biyanan mo, sa mga, ano pa ba yan? Kapatid ng asawa mo. Ipag. Ipag. Kay Kim, sa kay Kyle. Mga anak, kapit lang na, andito na tayo. Talagang ito na yung malinaw na solusyon. Kay Raymond, okay na ako eh. Tanggap ko na ng babae ka. Kasi panaginip pa lang talagang ilang beses na paulit-ulit na merong kang babae. Pero ang hindi ko lang talaga matanggap, yung dadali mo yung mga anak ko, na kailangan ipagtupi pa ng damit ng babae. Ipaglinis, ipagluto. Yan hindi ko matanggap eh. Yung ipapakita yung kalaswaan nyo sa mga anak ko. Yung ako nga di mo na-massage eh, pero yung minamassage mo, diba? Ang saya. Pero sige. Pinalalaya naman kita eh. Ayaw mo lang eh. Pero ito na talaga, ang gusto lang talaga namin, makauwi yung mga bata, which is ayaw mo talaga ibigay. Binibitin mo pa sila kung bakit andito kami ngayon ng mga bata. Sa mga Sa- biyanan mo, Lola, Ipag. Ma, dati kong ma. Mama mo pa rin. Hindi po eh, noon Ay, di. pa lang po, grabe niya na ako laitin, di pa po kami nagkikita eh. Ay, di pa Ginudge kayo- niya na po ako eh.
Ay, hindi pa kayo nagkita? Opo, grabe po yung sinasabi nila sa mga anak ko kung paano ko ipagtanggol ng mga anak ko. Na grabe po panlalait sa May akin. ganun palang lola, no? Opo, nasa squatter daw po kami. Na grabe po magtanggol yung mga anak Ganun ko. pala si Ma'am Patria Opo, Rojas. grabe po sila manliit ng tao. Na nasabi niya rin sa akin minsan na kayang-kaya kitang ipapalit sa anak ko. Dami-daming babae. Nasabi Nanay niya. siya yan. Nasasabi ni Opo. Nanay Opo. Patria. Anong pangalan ulit, Ma'am? Patria Rojas po. Patria Rojas. Nasasabi niya yun, nanay siya. Opo. Kay Danica, kaya hindi ka binibigyan ng Panginoon ng anak eh. Kasi yung ugali mo, ang lupit eh. Ibang pamangkin mo, sasabihan mo na huwag kakausapin yung mga anak ko. Sinasabi niya yun. Opo, sa mga iba niyang pamangkin na don't talk to them pag nag-sleep over po sila. Ngayon, sinasabi po ng bata na sinasabi ni tita na huwag ko kayo kausapin. Pero, bad yun. Nagsusumbong po sila. Talaga po ang ginawa ko na lang po dahil sobra na po itong ginagawa nila sa mga anak ko. Hindi ko na po sila pinaano. Kahit sorry sila ng sorry na ibalik daw dati yung samahan nila. Hindi na po ako pumayag. Sabi ko, tama na. Hindi na eh, sukudulan na. Kaya yun lang po yung message ko sa kanya na sana maging aral sa iyo to. Marami ka pang pamangkin dyan. Kahit na itinuring niyong iba yung mga anak ko, samantalang kadugo niyo sila. Okay lang yun. Sabi ko, okay lang yun. Sige, Ma'am. Maraming salamat, Ma'am, ha, sa tiwala Maraming ninyo. salamat po. Pagka wala pong ginawa ng aksyon, Opo. yung mga lola, tita, at si Raymond Rojas, ay magkakaroon po tayo ng part 2. Opo. Tsaka Okay, ma'am? sir, actually po, yung partido ko, wala pong nakakaalam kahit sino. Talaga po nilihim ko to ngayon, shock sila lahat. Di ba, hindi naman nila alam Nandito po pangalan ako. mo eh. Alias. Opo, ngayon po nanonood po sila lahat. So, alam na nila. Opo. Sinatawa lang kita, Ma'am. Anyway, babalik po tayo. Magkakaroon po tayo ng part 2 kasi kinukulang po tayo ng oras. Marami pa pong nakapila pwede na naman sabihin? complainants. Ay, may gusto pang sabihin. Kim, Nakita po namin yung tatay namin ngayon, nire-record po kami. Nakausap kayo. Ewan ko po kung ano pong gagawin. maganda niyo. po yon, Tatay Raymond. I-record mo po para pakinggan mo lagi yung pakiusap ng anak mo, ng asawa mo, pakiusap natin sa'yo. Gawin niyo pong i-record. Siguro, Genros, ang magandang mensahe ngayon kay Tatay Raymond is Raymond. that bukas po ang sumbong nyo, action agad sa inyong paliwanag. Baka po meron po kayong gustong mensahe dito upang maging... Nandiyan lang pala sa katabi eh. Pwede bang, baka may gusto kang message din, Raymond, Tatay Raymond. Oo. Tatay, sarap pakinggan ng tatay, no? Opo. Pero yung pagiging responsibilidad, Uuwi naman po sila, hindi ko naman po sila pinipigil eh. Ito Nantay na. ko lang yung US citizenship nila para anytime na, Ayan na. pwede sila magbalik-balik dito, anong buhay sa Pilipinas kasi alam naman natin, para sa kanila lang po ang ginagawa ko sa future nila. Hindi po nila mahintay. Bakit po hindi ko alam kung ano pang ginagawa nila mga ganyang bagay. Hinihintay lang po ang US citizenship nila. Tatay Raymond. anyway, maganda- Tatay Raymond, yung sinasabi nila na inaabuso mo sila, sige, attorney. Opo, magandang hapon sa iyo, Tatay Raymond. Gabi. Magandang gabi dyan sa iyo, Tatay Raymond. Opo, masaya. Si Attorney Valera po ito, Tatay Raymond, si Attorney Valera po ito. Panyerang pulis mo po dito sa Philippine National Police sa Pilipinas. Tatay, masaya ako at nakipag-ugnayan ka sa amin at nakikipag-usap ka. At naiintindihan ko po na hinihintay mo lang ang pagkakataon. Sabi mo, gusto mo lang sana silang maging citizen para sa kinabukasan nila. Tama po yun, Tatay Raymond? Pwede po magdagdag? Sige lang. Sige po. Yung citizen po, pwede niya po lakarin yun last year pa eh. Kasi po citizen na po siya nun, pero po hindi niya ginawa. Yung kinausap po namin siya, sabi niya, hindi kaya Kasi daw kayo po din to. niya ginawa yun kasi wala pa daw pong problema nun. Wala pa daw po nangyayari sa amin. Eh sinabi po namin sa kanya dati, kahit bakasyon lang po para makita namin nanay namin. Sabi niya po, lalakarin niya passport namin, expired po. Hindi naman po niya ginawa. Okay, kain ko, sabi ko si Tatay Raymond, magandang gabi po dyan sa'yo. Tay, baka po mahanap mo sa iyong puso na pakinggan mo
ang mga Anak. nilalapit sa iyo ng mga anak mo. At upang maiwasan po na... Andito na po yung passport nila. Andito na po yung Philippine passport nila, na-renew na. Ngayon po kasi, ang US citizenship ko, tapos na po. Alright. Bali po, yung US passport na lang po hinihintay nila para makapagbalik sila anytime dito, kahit magtagal sila dyan, para sa future nila. Hindi ko sila pinipigilan umuwi. Sige po. Kung di mo kami pinipigilan, Ayun o, inasikaso ko na anak ko. nung ilang years na po namin gusto umuwi doon, ba't di po kami nakauwi? Makakauwi kayo in a matter of Opo. months. Wala nang isang buwan. Hindi mo ba naisip Hindi ko na? kayo pinipigil. Hindi mo Kyle? po ba naisip na namimiss Sige, Kyle. Tatay Raymond. Naman ito eh. O, Tatay Raymond. Nagsasalita po ako? Opo, Huwag Tatay... mo naman ako pa na ano. May Tatay- sinasabi ako eh. Okay, Kyle? Kyle, kalma lang tayo, Kyle. Kalma ka lang, Kyle. Tay! Kalma lang ako rito. Kalma lang ako. Opo, Tatay Raymond. O, ipapaalala ko sa iyo, Tatay Raymond, ha? Bilang isang ama, alagaan mo ang mga anak mo dyan, ha? Kung maaari, hindi Hindi po... ko po pinagkakayaan yan. Tama po. Kapag-aral ho yan mga yan. At saludo po ako sa iyo dyan, Tatay Raymond. Okay po? Nakikita po namin dito sa studio ang video. May nangyayari dyan, ha? Opo, Pag-akma ha? ng mga... Naka-record dito. Naka-record dito, yung Tatay video natin. Raymond. O, pakiusap ko sa iyo, Tatay Raymond, ha? Ingatan mo ang mga anak mo dyan, ha? Kalimbawa ba, katulad niya na nilalakad na natin ang kanilang citizenship, ang kanilang mga passport, ikaw ba ay bukas? Kami po ay magpapadala ng mga support group namin dyan sa California upang masubaybayan. Opo. Bukas po ako. Alright. Para po masubaybayan yung ating... Dahil lang po natin sa kasi may karapatan din po kasi ako na siyempre pagtanggol sa sarili ko at idaan sa tamang proseso. Kung Okay kailangan na abogado siyempre. Hindi po ako maglilihim kasi ang goal ko po rito para sa future nila. Ewan ko kung ano nang nila. Hindi ko po sila minaltrato or hindi ko kami abot ng 5 years dito, makagraduate itong mga to, lahat kung walang mabuti sa kanila. Tay, saludo ako Kaya sa iyo nga at iniisip mo talaga rin pa ang mga kinabukasan ng mga anak mo. Pero totoo ba yung aligasyon na inuuwi mo yung babae mo dyan? At nakikita ng mga anak mo? Birthday po yun, ini-invite ko lang po yun. Kaibigan ko lang po yun. O, Sila kaibigan. lang po nag-invite sa Pwede po magdagdag? Kaibigan namin ng mensahe, tama ba? Pwede po magdagdag? Si Sino Kim to? ito. Si Kim. Kim, sige. Opo. Magpadala po kami dito ng support ninyo. Siya na po nagsabi sa amin na may gusto siya doon sa babae, tapos sasabihin niya ngayon, friends lang po sila. Tapos po, makikita mo naman po sa akto ng dalawang tao kung merong something sa kanila eh. Hindi naman po kami tao, may utak po kami, matatanda na kayo, hindi nyo ba alam ginagawa nyo? Parehas pa kayong kasal. Raymond, Alam niyo bang- anong yun? masasabi mo? Raymond, Po. anong masasabi mo sa sinasabi ng anak mo? Oo nga po. Alam ko naman kasal kami. Alam ko naman hindi pwede. Ako lang may gusto. Nakababaitan lang po ako sa kanya dahil mabait siya sa mga anak ko. Pero ang doon lang po yun. Sige. Pero Tatay Raymond, kasabay ng mabait ka sa ibang tao, mabait ka rin sa mga anak mo, ha? Huwag mo silang sinasaktan. Pakiusap ko sa iyo yan. Naku, hindi po. Alright. Hindi ko po sila Bait naman pala niya eh. Lahat ng Opo. ginagawa ko, pinagluluto ko, nagtatrabaho ako. Ako lang mag-isa lahat. Alright. Eh, kunin mo na si Mrs. Para may katuwang ka dyan. At may taga-alaga ng mga anak mo. Para may... Hindi na po pwede kasi marami na hong masamang nangyari dahil din ho sa kanya kaya hindi sila nakatuloy dito. Sige po. Basta ang Mga pinaka... yung 5 years, papunta na sila dito. Sige, Tatay Raymond. Pinagpakasabi po lahat. O, Tatay- Pero siya, Tatay Raymond, salamat sa iyong pagtugon sa aming pagtawag sa iyo. Basta ang maliwanag dito at ito ay I am holding to your word, Tatay Raymond, ha? Makikipag-ugnayan ka sa amin pag nagpadala po kami ng support group dyan sa California upang bantayan ang development ng paglalakad ng mga papeles ng mga anak mo. Tama po yon, Tatay Raymond? makakauwi po talaga sila. Okay po. Thank you very much Dito po. na yung passport nila. Salamat po, Hindi ko Tatay sila Raymond. pinipigil dahil naiintindihan ko rin yung pakiramdam ng mama nila. Magulang din ho ako. Alam ko may Okay sakit po. siya. Ako pa nagsasabi sa mga bata nun. Okay po. Thank you Ang po. ko lang ho, yung makauwi sila ng US citizen para in case in the future, magbago isip nila, maghirap sa Pilipinas, pwede sila bumalik dito. Hindi nila maintay yun. Hindi ko malam bakit nila maintindihan yun. Hindi Sige ko po. sila pinipigil na umuwi dyan. Bakit ko sila ipipigil? Pagbakasyonin mo na lang muna.
No. 5 years kasi di nila nakikita yung nanay nila, tama? Di po. Kung tatanungin po yung dalawang anak ko, uwing-uwi na po talaga. Uwing-uwi. Apo. Hindi, actually, may point din naman yung Point si tatay. Mr. Kasi nga po, pinahaba niya po na dapat last year pa siya citizen. Okay. Na dapat last year niya pa gawin ng nasikaso. citizen, then magbakasyon. Sige po. No? Para ma-relax yung mga bata. Sige po. Kasi po kung tatanungin niyo po yung mga bata ngayon sa mga oras na to kung gusto na talaga nila umuwi. Action Center, pakibigay nga sa akin yung personal number ng mga bata para ma-monitor natin sila. Opo. No? Opo. Para mabigyan din natin sila ng advice. Anyway,